Magandang umaga po sa lahat ng aming mga taga-subaybay, sa aming mga regular viewer ng aming programa. Akin pong ipinaabot sa inyo ang mga pagbati sa oras na ito. Narito naman po tayo upang tayo ay mag-aral ng banal na kasulatan na ito ay pahayag ng katotohanan under po sa Hilltop Media Ministry. Sa oras na ito, hayang pong aking babatiin kayong lahat para po sa inyong panunood sa umagang ito. Aking pong unahin ang mga narin po sa palapas na sila po ay matamanding nanonood. Si Algin, narin po sila sa lugar ng Palapas, Ligaw. Sila po ay sumusubaybay din sa programa. At ganun din si Brain, ay amin pong binabati kayo ng magandang umaga, at kanyang ina si Sister Jean. Sa inyo po ang mga pagbating ito. At ang Padre family, na rin po sila dyan. Akin po ang binabati din ng magandang umaga ang lahat ng member of the Palapas Isday Church. Sa ating mga kaibigan sa lugar ng Maynila, akin po ang binabati dyan ang ating mga kaibigan. Narin po si Sister Jenelo Torres. Siya po ay patuloy din sa kanyang pagsubaybay sa programa. Sana po, Sister Jenelo, ay mabuti po ang iyong kalagayan ngayong umaga. At narin po si Sister Jenny Pasigan ng Quezon City. Narin po siya. Siya po ay nanonood. Kumusta po ang inyong kalagayan dyan? Si Sister Helen Moncada, narin po sa Maynila. Siya po ay nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Idadalangin po namin kayo na kayo po ay gumaling na sa iyong karamdaman upang makatulong din sa banal na gawain. Ganun po sila si Inday at ang mag-ina. Si Inday Gernaldo na aking manugang na rin po sa Bacoor, Cavite, sa may lugar ng Talaba. Na rin po sila dyan. Kayo po ay aking binabati. At ang aming tiyahin dyan sa lugar ng Bacoor din, Imos, nariyan po sila. Si Yaya Vasion, si Bang Francisco, kayo po ay aking binabati. Si Mel Fran, kung kayo po ay nanonood, sa inyo po ang pagbating ito. At sa lahat ng aming mga kaibigan dito po sa surroundings, amin pong binabati. Sila si Aris at si Rica Matados. Kayo po ay aking binabati ng magandang umaga. At higit sa lahat, ang pagbati po mula sa aking buong pamilya ay ipinaabot po sa inyong lahat. At sa aming mga kaibigan na diyan sa iba't ibang dako ng daigdig sa Hong Kong, meron po si Sister Abigail de la Rosa Rivera, ay nariyan po sa Hong Kong sa ngayon. Ikaw po ay aking binabati kung kayo po ay gising na. Ganun po si Sister Joy Makadat, nariyan na po sa Hong Kong. At sa lahat po ng aming mga kaibigan, nariyan po ang aking kaisa-isang anak, de Unica Iha, si Nene. Ang tawag po namin sa kanya ay Ate. Kung ikaw po ay gising na, ang pagbating ito ay mula sa kay Papa Harbright. Ganon din si Sister Yanyan Balatukan. Sa iyo po ang mga pagbating ito sa oras na ito at ang iyong pamilya. Narin po ang aking kapatid sa Maribilis, Bataan. Si Pinyang, narin po sa lugar ng Bataan. Aking kapatid, kumusta kayo dyan? Narin po dito sa Mubo, ang ating pong mga kaibigan dyan sa Mubo, ang mga Hati family, ang aking pong kapatid na narin po sa Barangay Lumuklok, ay inyo pong pakinggan dito ang aming mga pagbati. At sa aming minamahal na kapatid dyan sa Mabuhay, Mubo, Masbate, ay aming pong binabati. Si Dodoy Berting, ang aking kapatid na panganay sa akin, ay narin po dyan sa lugar na yan. At lahat ng aking mga pamangkin dyan ay kayo po ay aking binabati ng magandang umaga. At sa oras na ito, tayo po ay patuloy na sa ating pag-aaral
ang isa sa bahagi natin pag-aralan ay ang Revelation of the 1,000 Years. Bago tayo magpatuloy at magpapailan lang sa himpapuhid, tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami po ay lumalapit sa iyo. Amin pong itinatagubilin sa inyo ang aming tanging pag-aaral at sana'y ibuhos ang banal na espiritu ng pagkaunawa upang maunawaan ng aming tagapakinig at taga-subaybay ang aming mga programang ito at ang aming pagpapahayag sa iyo. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Akin pong babatiin muli ang aming mga sponsor sa programa na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa gawain. Ay binabati ko rin kayo ng isang magandang umaga. At sa ngayon, ating pong pag-aralan ang Revelation of 1,000 Years. Ano po ba ito? Meron pong dalawang bagay na dapat nating malaman dito na ang Revelation of Millennium, ito po ay unang bakasyon. Ito po ang tinatawag na bakasyon ng mga banal. At sa loob ng 1,000 taon ay meron din pong magbabakasyon dito sa lupa. Sino po kaya ito? Ito ang Satanas. Babasahin po natin ang unang talata sa banal na kasulatan na ito po ay makita natin sa Revelation chapter 20 verse 1. Sabi po dito, at nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit at may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala nasa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, na ginapos ng 1,000 taon. Ano na po? Ito po ang isa sa bahagi na si Satanas ay gagapusin po dito sa sanlibutan. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. So yun po mga kapatid ang ating pag-aaral na ano ba ito sa atin ang 1,000 taon. Ang 1,000 taon, ito po ay galing sa salitang millennium. Ating pong banghayin itong millennium, ano po ito? Ang sabi dito, ang mili, ito po ay mil anyo or 1,000 years. Ang anom, ito po ay years. So, ito po ang theory na pinag-aralan na millennium. Ito po. So, ang katanungan ngayon ay, when will this 1,000 years vacation of the devil begin? Kailan ba mag-umpisa itong 1,000 years? At ang bakasyon ni Satanas. Sabi po sa John 5:28-29, meron munang mangyayari na para makita po natin ang buong katotohanan, meron munang mga pangyayari dito sa lupa na para po natin malaman ay umpisa na pala ang 1,000 years. Sabi po riyan sa John 5, marvel not at this, for the hour of his coming, and the which all that are in the graves shall hear his voice. Sabi dito. So makikita po natin na huwag tayong magtaka sapagkat ang panahon ay dumarating nang lahat ng nasa mga libingan ay makakarinig ng kanyang mga tinig. And shall come forth they that have done good. Ano na po? Ang una dito ay babangon ang mga gumawa ng mabuti. Para saan po? Para po sa resurrection of life. And they that have done evil unto the resurrection of damnation. So yun po ang ibig sabihin dito na dalawang bagay lamang ang ating laging dala-dalawa po ang ating pag-aaral. Comparison po ito sa mabuti at masama. Sabi dito, meron din pagkabuhay sila. Ngunit ang pagkabuhay nila ay para po sa paghatol. Sabi po riyan. Ngunit ang mga gumawa ng kabutihan, ito po ay sa pagkabuhay sa buhay. Okay. So diyan po mga kapatid na ang resurrection of life at saka resurrection of damnation. Revelation chapter 20 verse 6, ang sabi dito, when do these two resurrections takes place and which one come first? Ano ba ang mauna dito sa dalawa? Ano po ang mauna? Sabi po rito sa chapter 20 verse 6, sabi po rito, ating babasahin,
Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haring kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So yun po ang magandang balita, mga kapatid, na tayo po ay patuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Kristo upang tayo ay makasama doon sa bakasyon sa langit. Sabi po rito, ito po ang pangako niya sa resurrection of life sa mga tao na tumanggap sa kanyang pangalan. At nakikita ko ang luklukan at may nagsilukluk sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at ang kanilang kamay, at sila'y mga bubuhay at magsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun po ang pinakamaganda, na kapag tayo ay patuloy sa ating paglilingkod at tayo ay nadatnan ng ating Panginoong Kristo, na tayo ay naglilingkod sa Kanya, ito po ang Kanyang pangako, na tayo ay dadalhin doon sa Kanyang kaharian at tayo ay magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yun po ang katotoo. So, ang sabi po rito, the 1,000-year period begins at the resurrection of the righteous. So, mag-uumpisa ito ang 1,000 taon para po malaman ng mga taga-subaybay at mga palagi ang pong nanonood ay ang 1,000 years, ito po ay mag-uumpisa. It begins at the resurrection of the righteous. Kapag binuhay na po ang mga banal, yun po ang ibig sabihin. Ano po ang sabi rito? All of the righteous that are in the graves are resurrected in the first resurrection. Ito po ang unang pagkabuhay na maguli. Okay? Pagkatapos, paano po ang iba? Ang sabi po sa Revelation chapter 20 verse 5, but the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. So, iyon po ang ibig sabihin, mga kapatid, na ang mga iba sa mga patay at hindi na nabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Yan, mga kapatid. So, ito po ang tinatawag na resurrection of damnation. Okay? Titingnan natin. Sabi po rito sa Revelation chapter 20 verse 6, Blessed and holy is he that part in the first resurrection. They shall reign with him 1,000 years. Sa verse 5, babalikan natin, but the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. So yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. When does this first resurrection take place, which begins the 1,000 years period? Okay. Sabi po dito, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead of Christ shall rise first. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ang sabi po dito, this resurrection of life takes place when Jesus comes. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya po tayo maghanda lagi para po sa the first resurrection of life, tayo po ay makasama, mga kapatid. Sapagkat darating po ang ating Panginoon Kristo, hindi po natin alam ang pinakamabuting gawin ay handa ang ating mga sarili. Alright? Ang sabi po rito, merong 4 na bagay na ating aalamin. The righteous dead, and the righteous living, yun po ang dadatnan ng ating Panginoon. Ang pangalawa ay righteous dead and the wicked living. Meron din pong mga makasalanang buhay. Dadatnan din po sila ng Panginoon. Sabi po dito sa righteous dead, sabi dito, ang righteous living. Okay? Verse 17 ng 1 Thessalonians chapter 4. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever with the Lord shall be. Yun po ang ibig sabihin, na tayo ay tayo mga natira na buhay ay aagawin kasama nila sa mga alapaap at ating sasalubungin ang Panginoon sa hangin, at tayo ay isa sa Kanya magpakailanman. Yun po ang ibig sabihin dito. So ito po ang first coming na pinanganak po ang ating Panginoong Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 55, ano pong gagawin sa atin
yung mga taong nangamatay na. Ang sabi dito, we shall be all changed. Ano po? Tayo po ay babaguhin. Yung ating katawang may kabulukan, babaguhin ng walang kabulukan. So ito po, after being caught up or raptured to meet the Lord in the air, where do the righteous go? Saan ba pupunta ang mga matutuwid na mga tao o mga banal na tao? Sabi rito, let not your heart be troubled. I go to prepare a place for you, and I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sabi po ng Panginoon sa kanyang pangako sa chapter 14, verse 1 to 3 ng John. Yun po ang sabi rito na huwag tayong magulumihanan, mga kapatid, na tayo po ay patuloy sa ating paglilingkod, sapagkat sa ngayon ay naghahanda po ang ating Panginoon ng isang dakong kalalagyan. At pagkatapos na siya ay handa na ng dakong kalalagyan, siya po ay pabalik. Yung pong tinatawag dito yung salitang I will come again. Ay certain po ito, mga kapatid. Sa pag-aaral, ito ay talagang tiyak na pangako na siya ay babalik. At anong gagawin ng ating Panginoon? Tayo ay kanyang tatanggapin sa kanyang sarili, sapagkat kung saan siya naroroon, tayo naman ay dumuon, ang sabi ng Panginoon. So will the righteous reign during the 1,000 years? Dito ba sa lupa or sa langit? Ang sabi po dito sa ating pag-aral, sa Revelation chapter 20 ay doon po sa langit natin gugugulin ang 1,000 taon. Yun po ang isa sa bahagi na dapat nating malaman, na kapag ka ang pangako ng Diyos ay para po sa mga banal, atin pong tanggapin ito, mga kapatid, sapagkat yun po ang pinakamabuti na tayo po ay mayroong pangako. Sa ating paglilingkod ay mayroong pangako ang ating Panginoon. Paano po yung mga nangamatay na matuwid? Sila po ang unang bubuhay ng Panginoon. Yung mga righteous living, yung mga matuwid din na dinatna ng ating Panginoon na buhay, sila din po ay aagawin na kasama nila sa mga lapahap. Mga kapatid, paano po ang mga patay na makasalanan? Ito po ang sabi rito. Chapter 20 verse 5 ng Revelation, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. So yung pong ibig sabihin na kaawa po ito, mga kapatid, na ang mga taong gumawa ng mga kasamaan, sila po ay mananatiling patay hanggang hindi pa matapos ang 1,000 taon. Yun po, mga kapatid. Paano po yung mga makasalanang buhay? Narito po, ang sabi rito, sila ay pahihirapan din. Ang sabi rito, the wicked living, to you who are troubled, rest with us. Sino po ito? When the Lord shall be revealed from heaven with his mighty angels and flaming fire, taking vengeance on them that know not God and not obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin, na yung mga makasalanang buhay, sila po ay alin? Anong gagawin ng ating Panginoon? Sila po ay paghihigantihan. Alin ang ibababa sa kanila? Sa halip na sila dadalhin isang flaming fire, taking vengeance on them that know not God, yung hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa mensahe o sa magandang balita ng ating Panginoon sa Kristo. Yung po ang mga taong pahihirapan ng ating Panginoon. Who shall punish, ang sabi rito, with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. Yun po ang ibig sabihin. And then shall that wicked be revealed. Sino po ito? Isa Satanas na. Whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth and shall destroy with the brightness of His coming. Lahat po ng mga tao na makasalanan, kasama po dito si Satanas, ito po ay sisirain ng ating Panginoon. The wicked living are slain, killed by the brightness of Christ's appearing. So, diyan po, mga kapatid, na ating makikita. Ngunit ito po ang tinatawag dito na this is not a hellfire. Hindi pa po ito ang impyerno. Is there any chance of being saved after Jesus comes? Yun po ang katanungan sa atin ngayon, mga kapatid. Is there any chance of being saved after Jesus comes? Samantalang tayo naghihintay sa ating Panginoon, tayo po ay maghanda na para ito ay hindi po tsansa ang ating pagkaligtas. Huwag po nating sabihin na tsansa ang pagkaligtas. Hindi po. Kundi ito'y tiyak na kayo ay maliligtas, mga kapatid.
Sabi po rito, ang sagot ay hindi. Kapag ka ang isang tao ay naghihintay ng tsansa para maligtas, this is not good. And it is no, according to John. Okay? Sabi po rito, the second coming is the Christ return, and the righteous dead resurrected, and righteous living will be changed. The righteous caught up together and taken to heaven. The wicked dead remain dead, and the wicked living will slain. Papatayin din po yung mga taong buhay na makasalanan. What is the condition of the earth during the 1,000 years? Ano ba ang tanawin dito? Ano ba ang kondisyon ng sanlibutan sa loob ng 1,000 years? Ito po ang sabi rito. Revelation chapter 16 verse 18 to 20 ay makikita po natin dito na sira ang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Mga kapatid, according to Jeremiah chapter 25 verse 33 ay magtatakbo po ang mga tao. Pagkatapos sila ipapatayin, ito ang tinatawag na vast cemetery. Mga kapatid. So makikita natin sa Isaiah chapter 24 verse 1 to 3 ay makikita natin dito na giba ang lahat ng mga ari-arian dito sa buong sanlibutan. Wala pong matira, mga kapatid. Yung mga bahay na magaganda, huwag po nating asahan na ito'y magliligtas sa atin sapagkat ito po ay sisirain ng ating Panginoon. Ano po ang sabi rito? Mga kapatid, ito po ay sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Sabi dito, maging sa kalaliman, ang sabi dito, sang-ayon po sa Genesis chapter 1 verse 2, noong nalangin ng ating Panginoon ang langit at lupa, ito ay walang anyo. Ganon din po, mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoon Kristo, ito pong lahat dito na ating nakikita ay masisira. Okay? Ano po ang sabi dito sa ating pag-aaral? Para higit po nating malaman, the whole world will look like Japan after tsunami. Kung ating po makita ang tsunami, kung kayo po ay sumusubaybay sa mga pahayagan, ito po ang sabi rito kung paano po ang tsunami sa Japan ang nangyari, ay mas higit pa dito ang mangyayari sa buong sanlibutan, mga kapatid. The whole world will look like ground zero during the 1,000 years period. So yun po ang ibig sabihin na sana tayo sa napapalooban ng 1,000 taon, anong ating gagawin? Dito ba tayo sa lupa? Sapagkat mayroon pong nagtuturo ng 1,000 taon ay guguli dito sa lupa, makasama po sila sa kaaway. Sapagkat ito'y sisirain at susunugin ng ating Panginoon. Ito po si Satanas, ang sabi kanina sa ating binasa, ay ito po siya ay ibubulid sa kalaliman. Where would you put the devil during the 1,000 years? So, saan po ilalagay? Doon po sa kalaliman. Ang sinabi po dito sa Greek word na abusos, ito po ay kalaliman, mga kapatid. Depth, pit, without form and void. Kalaliman at madilim na lugar ito. I beheld the earth, and lo, it was waste and void, and the heavens and they had no light. Jeremiah chapter 4 verse 23. Ito po ang ibig sabihin dito, mga kapatid, na huwag tayong patumpik-tumpik, mga kapatid. Tayo po ay patuloy sa ating paglilingkod upang tayo ay makasama doon sa langit na bayan at hindi dito sa lupa. Okay? The bottomless pit refers to the earth and its desolate, broken down, chaotic condition during the 1,000 years. Hindi po maintindihan, mga kapatid, ang sinabi dito na pag sinabing chaotic condition, inyo pong tanawin niyo po kung ano po ang tanawin dyan, mga kapatid. Well, so what is the change? The chain that which to bind the devil. Sabi po rito, ito po ang tinatawag na chain of circumstances. Ito po siya ay ibubulid, may tanikala ng alin? Ng kalungkutan. Kung po mangyari. So, then po, mga kapatid, ang sabi dito, Satan is bound in chains of darkness on desolate earth for the period of 1,000 years. Mga kapatid, ito po ang isa sa bahagi na ating pag-aral na sana
tayo ay patuloy sa ating paglilingkod na upang tayo ay makasama doon sa loob ng 1,000 taon doon sa langit na bayan. Ano pa po ang sabi rito sa ating pag-aaral? Na sana ang Panginoon ang siya nating kasama sa napapalooban ng 1,000 taon. Mamimili po tayo mga kapatid sa dalawang grupong ito. Ang sabi rito, the righteous are in heaven. The earth is desolate and Satan is here. So saan po tayo mga kapatid? Sa ating pagdedesisyon. Sapagkat ito po ay nakasalalay sa atin ang buhay at kamatayan, tayo po ay mamimili na sa pinakamaganda. Ang sabi ng Panginoon ay piliin ninyo ang buhay. Ha? Mga kapatid, yun po ang ibig sabihin. During the millennium, ito po ang mangyayari. What happened at the end of the millennium? Pagkatapos ng millennium o 1,000 taon, ano naman ang mga mangyayari? Ito po mga kapatid, ang sabi rito, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. And then, ito po ang isa sa bahagi na kailan po mangyari ang second death sapagkat meron po tayong first death and the second death. Ito po ang sabi dito. Si Satanas po ay kakalagan sa pagtatapos lamang ng 1,000 taon. So ito na po mga kapatid ang tinatawag na resurrection of damnation. Kakalagan ang mga tao na makasalanan, sila din po ay bubuhayin. Ang sabi po sa verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka ng bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So yun po mga kapatid. Nang isang bahagi dito ay kapag ang kasama po ni Satanas ay marami po, ang sabi dito ay kasindami ng buhangin sa dagat. So gaano kadami ang buhangin sa dagat mga kapatid? Hindi natin mabilang ho yon. Ganun din po ang mga maliligtas ay kasindami din po ng buhangin. Kung kasindami ng buhangin ang hindi maliligtas, kasindami ng buhangin din ang maliligtas mga kapatid. So yun po mga kapatid, ang ibig sabihin dito na tayo ay maglingkod sa Kanya upang tayo ay makasama doon sa 1,000 taon na bakasyon doon sa langit. And then, dito po sa second resurrection, ayon po sa Zechariah chapter 14 verse 4, ang banal na syudad, ito po ay bababa. Mga kapatid, at ito naman ay babakahin ni Satanas. Ang sabi rito, titipunan niya ang mga tao, lahat ng nabuhay na maguli, pagkatapos kanyang titipunin doon at kanilang babakahin ang Holy City na bababa. Ngunit ang sabi sa verse 9 ng chapter 20, at nagngagsipanhig sila sa kaluparan ng lupa at nikinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang inibig at bumaba sa kanila ang apoy ng langit at sila'y nasupok. Ang sabi rin sa verse 9, and the fire came down from God out of heaven and devoured them. Sila po'y nasupok mga kapatid sapagkat kanila pong tatangkain na kukubkubin ang bayang banal. So mga kapatid, ito po ang isa sa bahagi na sana tayo makasama dyan. Ang gagawin ni Satanas ay atakihin niya ang syudad na ito. Yung bayang banal na bababa mula sa langit ay atakihin ni Satanas. Pagkatapos, ito na ang tinatawag na the earth is purified by fire. Lilinisin na po ang buong sanlibutan sapagkat ito'y giba. Lilinisin ito ng apoy ng ating Panginoon. So, this is the end of the millennium. Pagkatapos, ito na po ang sabi rito ay the hellfire. At saka, sabi dito sa Malakias, chapter 4, verse 1. For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud and all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up, said the Lord of hosts, that it shall not leave them neither root nor branch. So yun mga kapatid, ito ang total destruction na ang Panginoon hindi niya papayagan na meron pang matitira ng mga ugat o mga sangaman. Kaya alam ba ninyo kung ano yung mga ugat at mga sanga?
Alamin natin ito mga kapatid, na sino po ito mga branches nito at ang ugat nito ay susunugin ng ating Panginoon. Sa Malakis chapter 4 verse 3, ang sabi, He shall be tread down the wicked, for they shall be asses under the soles of your feet in the day that I shall do this, said the Lord of hosts. Ang sabi rito ay ating aapakan man po sila. Aapakan natin ang mga makasalanan, pagkatapos ay katulad na lamang sila ng mga abo sa ating mga talampakan. Yun po ang sabi ng ating Panginoon. So sa Ezekiel chapter 28 verse 18 to 19, ito po ay God will cremate the devil. Kung merong cremation ngayon, meron ding cremation noong sa kapanahon ng pagdating ng ating Panginoon. Ang sabi rito, never shalt thou be anymore. Yung taong makasalanan, ang pangulo nito ay hindi na siya makikita pa. Okay? Ang sabi pa po, at ito ang maghari na, the great white throne judgment. So yun po mga kapatid na ang ating mga pag-aaral, ito po sana'y ating matamang subaybayan para po natin malaman ang buong katotohanan, at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin sang ayon sa 8:32 ng Juan. Revelation chapter 20 verse 11 to 15 ay ano po ang sabi rito? Atin pong babasahin mga kapatid, 11 to 15. Sa 10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulod sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailan paman. Sa verse 11, nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nagkaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at wala nang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang iba pang mga aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Iyon po ang ibig sabihin mga kapatid, na dito sa pagdating ng ating Panginoon, sa pagkatapos ng 1,000 taon, yun po ang mga pangyayari. Sabi dito sa Isaiah chapter 45 verse 23, every knee shall bow. Sabi dito sa Philippians chapter 14 verse 11 and Philippians chapter 2 verse 10. So yun po ang ibig sabihin mga kapatid, na ang Panginoon sa pagkatapos ng 1,000 taon sa ating pagbabakasyon doon sa langit, ay ibababa rin ng Panginoon ang kaharian. Okay? So yun po mga kapatid ang isa sa bahagi na sa ating pag-aaral, huwag sana kayong mawala sa pagsusubaybay. Inyo pong subaybayan itong lahat ng ating pag-aaral, pahayag ng katotohanan, upang ang isa sa atin ay makasama, or di kaya ay tayong lahat na sumusunod sa Kanya, tayo ay makasama doon sa langit na bayan, at tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin, na sana kayo'y pagpalain saan ka man naroroon, kaibigan. Mangyari po ba na itaas mo ang iyong kanang kamay kapag ka ang iyong desisyon ay sumama doon sa langit na bayan? Ngunit doon po sa manag-alanganin, ay akin pong hinihimo kayo na kayo po ay itaas din po ninyo ang inyong mga kamay, at aking kayong idadalangin na sana ay huwag kayong maiwan dito sa lupa, sapagkat dito sa lupa ay wala na pong kabuluhan, sapagkat ito'y susunugin ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung ikay handa na sa napapalooban ng itong 1,000 taon, mangyari po na itaas po ninyo ang iyong kamay, at tayo mananalangin. Panginoong Diyos, narito po ang aming mga kapatid at ang aming mga taga-subaybay. Kanila pong itinataas ang kanilang kamay upang ipakita sa Diyos at sa mga tao na sila ay nakahanda sa napapalooban ng 1,000 taon, na sana pang Diyos sila'y makasama doon sa langit na bayan. Dakilang Diyos, aking pong dalangin na sana'y pagpalain sila, na sa kalang pananampalataya sa pagtanggap sa iyo, O Diyos, ay ariing kanilang personal tagapagligtas sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay na patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.